Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection, it's about integrity o integridad. Marami sa atin ngayon, ito yung talagang kailangan nating pag-ingatan, yung pangalan natin, yung mabahiran ng hindi maganda. So napaka-importante nun, lalo na kung kilala kang personalidad, di ba? Artista, politiko, ano. Kailangan malinis ang record mo. Ayaw natin ni isang tao na magkaroon ng bahid nito. O magkaroon ng mancha. O magkaroon ng controversial. Pero ganoon pa man, siyempre hindi maiwasan. Kaya ayon sa Kawikaan, chapter 13, verse 11, ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling mawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ayan guys, di ba? Napakalinaw ng mensahe ng Diyos. At kung titingnan natin, napakasimple lang, di ba? Napaka-basic lang. Kahit parang actually, kahit di mo na ito i-explain, maintindihan mo na ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling nawawala. Kasabihan natin yan guys, di ba? At nasa Bible din siya. At ang talagang ang kayaman ng pinaghirapan mo ay siyang lalong dumarami dahil pinagpapala ka. So, alam naman natin, di ba? Pagdating sa gobyerno, marami yan, di ba? Hindi naman natin sinasabing lahat. Basta yung mga politiko, maraming nandadaya dyan. Hindi lang naman politiko, halos lahat naman. Huwag na tayo malinis. Lahat tayo minsan nakakapagdaya ng kapwa natin. Minsan nagsisimula lang yan sa maliit na bagay, di ba? Halimbawa, sa opisina ka, kukuha ka ng mga office supplies. Total, lapis lang naman to, maliit lang. Bibigay ko na sa anak ko, mga papel lang naman to. Ibibigay ko na lang sa anak ko para din na ako bumili. So, minsan, di ba, nangyayari yun. Maliit na bagay, pero pandaraya pa rin. Diba? So, pagdating ng panahon, pag inulit yan, baka darating yung araw, yung Xerox machine na iuwi mo, guys. O kaya, yung computer niyo sa opisina. Di ba? Kasi nasanay ka na eh. Kaya ngayon, palaki ng palaki yung dinadaya mo sa kumpanya niyo, di ba? So, kahit minsan, halimbawa, di mo naman kailangan, may kaya ka naman sa buhay, pero may nakita kang bagay na kahit hindi siya pero maganda, inuwi mo pa rin, di ba? O kaya naman, kinuha mo nang walang paalam. So, integridad, kung titignan natin, parang napakadali niya, di ba? Yung integridad, pero mahirap siyang gawin. Pero hindi ibig sabihin yan na madali siyang gawin, tama na, di ba? So, halimbawa yan, yung pagkuha nga ng mga office supplies, pandaraya, di ba? Parang napakadaling gawin. Pero hindi ibig sabihin niya madali, tama, di ba? So, minsan, mas marami pa yung mali kaysa dun sa tama. Kaya kung halimbawa, iniisip mo, ikaw na lang yung tama, lahat na lang ang ginagawa ng mga kasama mo sa opisina, sa trabaho, di ba, sa komunidad nyo, gumagawa ng mali. So, kailangan tayuan mo yan. Dahil yan ang tama eh. Yan ang Diyos. Para yung integrity mo, hindi masira. So, marami na tayong nakita niyan, lalo na sa mga mayayamang tao, nasasagot sa kung ano-ano, may mga nakukulong pa, ganun din sa mga politiko dito sa atin, di ba? May mga naging presidente nakulong, mga senador nakulong, gobernador, mayor, at kung ano pa mga posisyon. So, nawawala yung integridad. So, ang importante dito, kahit hindi tayo masyadong mayaman na tao, simpleng tao lang, pakaingatan natin na huwag tayong mabahiran dahil ito yung sumasalamin sa pagkatao natin, lalo na yung mga taong nakakilala sa atin. So, sabi nga sa Biblia, huwag na tayong umayo sa mundong ito. Di ba? Mag-iba tayo ng ginagawa. Kasi pag yung pattern ng mundong ito, maraming kasalanan, maraming panloloko, maraming pandaraya. At yan ang naging sanhi ng pagkasira ng integridad ng isang tao dahil lalo sa politiko, di ba? Imbis na ibigay sa tao, kinukuha pang sarili, ninanakaw pa, di ba?
So, ambis na makinabang yung kapwa-tao, lalo na yung mga mahirap, ano nagagawa, lalo pa silang nagpapayaman. Mayaman na nga, di ba? Saan ka ba nakakita ng mga congressman, gobernador, senador na nagji-jeep guys? Nag-LRT, di ba? Nagka-tricycle, nagpe-pedicab. Wala. Alas sa maganda yung mga sasakyan nila, mga SUV talaga. So, yun guys. So, kailangan yung integridad natin ay doon tayo sa tama. So, marami rin nagba-viral ngayon, di ba? Yung kagaya nung kakatapos lang na viral, yung isang empleyado ng airport, kinain yung kinuha niyang dollar, di ba? Yung iba naman, wallet, relo, at kung ano-ano pa. So, kung titignan mo, parang napakadali, pero masisira naman yung pangalan mo. Kaya, doon tayo tumayo, doon sa tama, doon sa may pananampalataya tayo sa Diyos, na kahit na hindi tayo mayaman, hindi tayo mahirap, ay hindi tayo sobrang yaman, tama lang, kahit mahirap tayo. Importante, lumalaban tayo ng patas. At nagtatrabaho tayo ng may integridad at walang inaapakang tao. So, yan po ang ating ipanalangin sa Diyos. Lord, maraming salamat po sa paalalang ito. Na minsan, Lord, nakakalimutan namin. Naaayon kami o sumasang-ayon kami sa mundong ito na sa kabila ng maraming pandaraya, tukso at panloloko ng mundong ito ay nadadala kami. Tulungan niyo po kami, Lord, na may iba na tumayo sa tama, lalong-lalo na sa pananampalatayang turo mo na sa side tayo lagi ng nasa ayos o nasa tamang gawain. Tulungan niyo po kami, Lord. At sa kapatid natin nanonood ngayon sa aking vlog, may matinding karamdaman ka, physical, emotional, financial, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Pero kung maniniwala ka, mananampalataya ka, tsak yun ay bibigay sa iyo ng Diyos. So tayo po manalangin muli. Lord, i-bless niyo po ngayon ang kapatid namin nanonood sa aking vlog. May stage 4 cancer na, Lord. Bedridden na po. At kung ano pa bang uring karamdaman na nagpapahirap sa kanyang katawan, tanggalin niyo po, Lord, ang mga nararamdaman niyo ito. Iunat niyo po, Lord, ng iyong mapagpalang kamay, mapagpagaling na kamay, Lord. Tanggalin niyo po, Lord, ang mga nararamdaman ng mga kapatid namin ito para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa mga pamilyang nagkasira-sira, nagkawatak-watak, nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. I-bless niyo po at pagbikis-bikis niyo po muli ang kanilang pamilya at balik sa dating magandang relasyon. At sa pinasa, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin, walang-wala, Lord. Pambili ng ibigas, ng ulam, pamasahe, pambili ng gamot, Lord. Pambayad ng kuryente, tubig, at pangupa. Tulungan niyo po kami. Bless niyo po ang aming hanap buhay. So, ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan na ating Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.